Hello guys! Hello para to sa lahat ng Aquarius. Welcome Aquarius dito sa aking channel, Kapalaran 888. Aquarius, alamin natin kung yung messages, vibration, gabay energy. Para to sa lahat ng Aquarius ngayong April 7 hanggang 13 of 2025. Tingnan natin Aquarius ko ng message na para sa'yo. Okay. Okay, so it's fish. Fish, it's water sign energy siya. So, makikita mo is 3 plus 4 is 7. So, you are waiting, diba? Doon sa mga Aquarius, if you're waiting, or may ina-anticipate ka, may in-expect ka, sinasabi sir dito na as fish, go with the flow ka lang daw. Okay, kailangan mong sundin kung ano yung flow ng mundo sa ngayon. Okay, wag nating kontrolin, wag nating kumbaga pangunahan kung ano man ang mangyayari sa mga buhay-buhay mo. Okay? Okay. Aquarius. Ano ba ang message na para sa'yo? Okay, go outside. Wow. Go outside, literal. Matagal ka na bang nasa loob ng bahay mo, sa loob ng comfort zone mo, sa loob ng isang company na feeling mo stagnant ka na dyan, sa isang bansa na sobrang stagnant ka na. Dito sa barahang go outside, sinasabi na lumabas ka daw. Pwedeng literal, nasa kwarto ka lang ba, nagmumukmuk. Dito sinasabi na it's time to go outside. Oras na para hanapin yung peace and harmony sa nature. So, spend time with the nature, sa nature, and yun, lumabas ka sa comfort zone mo kasi maraming mas exciting na pangyayari or maraming exciting na kumbaga parating dyan sa labas ng comfort zone mo. Okay? Okay. Aquarius. I hope na makaresonate ka. Okay. First card, 2 cards. Okay. So, this one is number 11. It's manifestation. Talagang nasa waiting period ka ngayon eh. Waiting time ka. Meron kang hinihintay talaga na parang naghihintay ka ng milagro, naghihintay ka ng magic, naghihintay ka ng pagbabago. Parang ganun. And sa nakikita ko sa'yo dito, sa linggong ito, sinasabi na isang exciting na kumbaga unexpected happenings ang pwedeng dumating sa buhay mo sa linggong ito. And pwedeng love life, pwedeng trabaho, or kung ano man siya na posibleng exciting para sa'yo. And yung balitang ito, or yung unexpected na to na pwedeng dumating, ay pwedeng magdala sa'yo ng sobra-sobrang confidence. Yung self-esteem mo medyo mabuboost dito. Okay? Doon sa mga Aquarius na, yun nga, kasasabi ko lang sa'yo kanina, na pwedeng nasa stagnation ka, restrictions, marami kang gustong gawin pero wala kang magawa. Sa ngayon, sinasabi ng baraha sa'yo na if ever nakakaranas tayo ng stagnation, restrictions, or parang solitude, diba? Yung parang feeling natin hindi pumapabor sa atin yung pagkakataon, yung panahon. Dito sinasabi na 4 of Swords, gamitin mo yung oras mo habang naghihintay ka, while you're waiting, while nagmamanifest ka, while wala pang manifestation na nangyayari, magpahinga ka. Okay? Gamitin mo yung oras na to. Yung pagiging unemployed, pagbabakasyon, parang ganon. Gamitin mo siya. Kung na-lay off ka, umuwi ka ng probinsya or sa lugar kung saan ka makakapag-relax with nature, and gamitin mo yon as para makapag-recharge ka ng energy, makareplenish ka ng energy mo. Okay? And dito sinasabi ng baraha na, halimbawa, kung marami kang free time sa ngayon, ituloy mo kung ano yung mga nahang mong plano, or yung mga, di ba, habang walang ginagawa, parang pag-idle ka, pwede kang mag-aral ng mga additional skills, free training sa gobyerno, parang ganon. Mga plano mo, mga balak mo, hobbies, or anything na
pwedeng makatulong sa'yo para, kumbaga, diba? Para hindi ka masyadong malungkot or para hindi ka masyadong magmadali kung may hinihintay ka. O, diba? So, dito sinasabi na if you are experiencing poverty, diba, yung scarcity, problema sa pera, paghihirap sa pera, marami kang utang ba, or marami kang pinagdadaanan sa pera, dito sinasabi na isipin mo, ang high priestess na to, minsan, may mga pagkakataon sa buhay natin na nakahidden yung message. May gustong ipahiwatig sa'yo ang ating universe kung bakit ka nakaka-experience ng ganyang klaseng experience. So, sa ngayon, take it as parang lessons. So, kung ano yung nangyayari sa'yo sa ngayon, isipin mo na may rason kung bakit nangyayari ito. Okay? Scarcity man yan, blessings man yan, or ano pa man, ilagay mo sa positive note yung sitwasyon mo na isipin mo, siguro may gustong ipahiwatig, may gustong sabihin sa akin ng universe na kailangan kong matutunan. Okay? Okay. So, dito, sinasabi ng baraha, isang unexpected na salary increase, higher position, healing, diba? Emotional healing, security, isang unexpected na power, diba? Ang posibleng makuha mo, na pwedeng yun yung rason para mag-celebrate ka with your family, with your loved ones, or with someone na malapit sa'yo. So, nakikita ko sa'yo dito na maraming rason para maging masaya ka. Marami kang dapat i-celebrate sa buhay, pero yung iba sa inyo masyadong nakafocus sa wala. Diba? Parang ganun. May mga blessings ka, pero yung emotion mo ay focus sa kung ano yung wala kang blessings. Or kung ano yung hinihintay mo talaga, yung talagang gustong-gusto mo. So, dito sa last card mo, it's 9 of Cups, tapos Hangman. So, dalawa yung Hangman na reverse. Reverse. Dito sinasabi, diba? So, posibleng dalawa or marami kang nakahang na plano para sa pamilya, pwedeng pagbubuntis, pwedeng pag-aasawa, pagpapatayo ng bahay, pagsa-celebrate, parang ganon, ang posibleng ituloy mo na, diba? So, yun nga, sabi ko sa'yo kanina, if idle ka, wala kang ginagawa, siguro isipin mo, ano ba yung pwede kong magawa? Nung time na sobrang abala ako sa trabaho, ano ba yung halimbawa, ilang taon kang nasa abroad, or ilang taon kang nasa city para magtrabaho, ano ba yung hindi mo nagawa na mismo? Yung spending time with nature, with your family, with your friends. Yun yung gawin mo. Kasi minsan, di ba, parang pag halimbawa na yung isang tao na wala ng trabaho siya, pumunta siya sa city, pumunta siya sa ibang bansa para maghanap ng trabaho, tapos na-lay off, nawala ng trabaho, tapos nahihiya silang umuwi ng probinsya or ng lugar nila kasi iniisip nila yung sasabihin ng mga tao. But dito sinasabi, bakit ka mahihiya? Diba? So, gawin mo kung ano yung alam mo na na-miss mo. Mga occasions, family occasions, gatherings, or ano pa man. Okay guys, so thank you for watching and see you again. Bye!